Habang milyon-milyong Pilipino ang naglaan ng oras upang pakinggan ang mga plano at direksyon ng pamahalaan, naging sentro naman ng usapan ang naging reaksyon ni Vice President Sara Duterte mula sa kanyang pagbisita sa Europe. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi niya pinanood ang State of the Nation Address at inilarawan niya ito bilang isang aksaya lamang ng oras. Ayon sa kanya, ang mga nakaraang SONA ay puro public relations lamang at hindi umano natutupad ang mga pangakong inilalatag. Isa sa mga binigyang diin niya ang usapin tungkol sa pananagutan sa mga sangkot sa korupsyon. Binanggit niya ang pangako ng Pangulo na mananagot ang mga responsable, ngunit sinabi niyang wala pa umanong na ipapakulong mula sa hanay ng mga dating opisyal tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ngunit dito nagsimula ang mas malaking debate. Dahil ang usapin ng pananagutan at paglilitis ay hindi lamang nakasalalay sa pahayag ng isang opisyal. Ang mga kaso ay dumadaan sa proseso ng investigasyon, ebidensya, at desisyon ng mga institusyong may kapangyarihan. Mismong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi na ipinaubaya niya sa Office of the Ombudsman ang proseso ng pagsisiyasat at pananagutan kung may sapat na batayan laban sa sinumang sangkot. Ibig sabihin, hindi ang personal na kagustuhan ng Pangulo ang magiging basihan ng resulta, kundi ang proseso ng batas. At dito papasok ang mahalagang punto. Kung dumating ang panahon na magkaroon ng kaso at mapanagot ang sinumang opisyal, ang magiging batayan ay hindi ang opinyon ng kahit sinong personalidad, kundi ang magiging resulta ng legal na proseso. Kaya mahalaga na hintayin ang kabuuang kaganapan sa halip na agad magbigay ng konklusyon. Samantala, naging malaking usapin din ang sinabi na sayang lamang umano ang oras sa panonood ng SONA. Dahil para sa maraming Pilipino, ang State of the Nation Address ay isang mahalagang pagkakataon upang malaman ang kalagayan ng bansa, mga plano ng pamahalaan, at mga isyong direktang nakakaapekto sa kanilang buhay. Maaaring may mga hindi sumang-ayon sa mga sinabi ng Pangulo. Maaaring may mga kritisismo sa mga programa at polisiya. Ngunit hindi maikakaila na ang SONA ay bahagi ng proseso ng demokrasya kung saan binibigyan ng pagkakataon ang publiko na makinig, suriin, at bumuo ng sariling pananaw. Hindi lahat ng Pilipino ay pare-pareho ng opinyon. May mga naniniwala. May mga nagdududa. May mga sumusuporta. At may mga kumukontra. Normal ito sa isang demokratikong bansa. Ngunit ang pagsasabing walang halaga ang pakikinig sa isang pambansang ulat ay isang pananaw na hindi lahat ay tinatanggap. Maraming Pilipino sa loob at labas ng bansa ang sumubaybay sa SONA sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, at social media. Marami rin ang nagbigay ng kanilang reaksyon matapos marinig ang mga plano ng pamahalaan. Isa sa mga pinakamalaking binigyang diin ng Pangulo ang mga isyu tulad ng ekonomiya, enerhiya, seguridad, at pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas lalo na sa West Philippine Sea. Ito ang mga usaping may direktang epekto sa kinabukasan ng bansa. Sa huli, ang isang State of the Nation Address ay hindi dapat maging dahilan upang hatiin lalo ang mga Pilipino. Ang mahalaga ay ang kakayahan ng bawat mamamayan na makinig, magsuri, at huwag basta magpadala sa galit o emosyon. Dahil sa politika, normal ang pagkakaiba ng pananaw. Walang lider na makakakuha ng suporta ng 100% ng mamamayan. Kahit sa pinakamalalaking bansa sa mundo, may mga sumusuporta at may mga kumukontra sa kanilang mga pinuno. Ang mahalaga ay ang mga desisyon ng mamamayan ay nakabatay sa impormasyon, hindi lamang sa galit o personal na hidwaan. Sa ngayon, patuloy na susubaybayan ng publiko ang mga pangako at programa ng administrasyon. Susuriin kung ang mga sinabi sa SONA ay magiging tunay na aksyon at resulta. Dahil sa huli, hindi sapat ang magagandang salita. Ang tunay na sukatan ng isang pamahalaan ay kung paano nito napapabuti ang buhay ng ordinaryong Pilipino. At ang responsibilidad ng mamamayan ay manatiling mapanuri, maging mapagmatsyag, at alamin ang buong katotohanan bago bumuo ng sariling opinyon.